Isa lang itong ordinaryong isda. Biro lang. Literal itong naglalakad sa lupa. Oo, ngayon ko lang nalaman na may species ng isda na nag-evolve sa loob ng milyong-milyong taon para mabuhay kahit wala sa tubig. Ang tawag dito ay mudskipper at gusto ko itong maging pet. Ginawa ko ang gagawin ng kahit sinong tao. Pumunta sa PetSmart para bumili nito. Hi, meron ba kayong mudskipper? Mudskipper, hindi kami nagbebenta nun. Okay, so goldfish lang at kung ano-anong bagay ang meron sa PetSmart. Ano ba yan? So, wala silang mudskipper. At ang tanging paraan para makakuha nito ay bumili sa isang sketchy na website sa halagang $24. Ang mura. Siguro scam to. Naglalakad kaya talaga to? No choice. Bilhin ko na lang. Okay, nabili ko na. Darating ito sa loob ng 7 araw kaya mukhang maghihintay pa tayo. 1 linggo bago ma-deliver yun. Kailangan kong gumawa ng bahay niya na mayroong tubig at lupa. Kaya lumabas ako at bumili, teka lang, nito. Isa itong 40-gallon terrarium at pupunuin ko ito ng mga ito. Biro lang, ito pa at madami pang iba. Napakaraming gamit dahil gusto kong gawing astig na dream house ito para sa mudskipper. Kabilang dito ang parkour course para malaman kung kaya bang tumalon ng $24 na mudskipper palabas ng tubig. Para gawin ang bahay niya, aalisin muna natin ang lahat ng mga ito. Dahil ang kailangan lang natin ngayon ay ang mga ito. Di halata pero mga bato ang nasa loob ng bawat package. Ewan ko ba kung bakit isa-isa silang binalot pero mukhang kailangan kong tanggalin ang mga balot ng lahat ng ito. Ayan, gagamitin ko ang mga batong ito para gawin ang pundasyon ng enclosure at paghiwalayin ang bahagi ng lupa at tubig. Naglatag ako ng ilang bato pero kalaunan nagkaroon ako ng problema. Naubusan na ako ng maliit na bato at ang natitira ko na lang ay sobrang lalaki. Kaya alam nyo na kung anong oras na. Ayan, ipinagpatuloy ko ang paglalagay ng mga bato dahil plano kong maglagay dito ng waterfall na pwedeng laruan ng mga walking fish. Para punan ng mga puwang, kailangan kong gamitin itong spray foam para spray ko. Dito na nagiging masaya ang paggawa. Magagamit ko na itong maliit na pump para tumakbo na ang waterfall. Hindi ko talaga alam kung paano ko ito gagawin. Pero kailangan mapaakyat ng pump ang tubig sa mga bato. Tapos aagos ito pababa papunta sa bahagi ng tubig. Susubukan ko na lang gamitin itong tubo na kasama ng pump at ipapadaan ko ito pataas sa mga bato. Kukuha muna ako ng tubig at pupunuin ito para makita kung gagana ang waterfall. Oras na para malaman ang resulta. Teka, gumagana ba? Parang oo. Okay, mas mukha itong tubo ng imburnal kaysa sa waterfall. Pero bakit nagiging kayumanggi ang tubig? Anong nangyayari? Dahil hindi ito gumana ng maayos, dinagdagan ko yun ng mas maraming tubig para makita kung makakatulong. Sobrang lakas na ng water pressure ng waterfall dahil sa dagdag na tubig. Nag-spray ito sa buong kwarto. Kailangan patayin. Buti na lang may dial sa pump na pwedeng gamitin para hinaan ang water pressure. At pagkatapos ay naging maayos na ang waterfall. Para matapos ito, nagdikit ako ng ilang bato sa ibabaw para maitago ang pump. Itinapon ko rin ang maruming tubig dahil ayaw naman natin ng ganon. Tapos na ang waterfall pero simula pa lang ito. Marami pa akong astig na plano para sa isda. Parang paggawa ng parkour course para paglaruan ito. Hindi ako nagbibiro pero bago yun, kailangan munang tapusin ang pundasyon. Kailangan itong mamukhang isang magandang lawa. Para gawin yun, kumuha ako ng iba't ibang bagay tulad ng kahoy na idinikit ko sa mga bato. Para sa bahagi ng lupa, gagamit ako ng mga itim na bola na ito. Ilalagay ko sa likod ng mga bato at bababa sa waterfall. Sa huli, nilagyan ko ng isang layer ng lupa sa ibabaw para magmukhang mas natural. Para naman sa bahagi ng tubig, lalagyan ko lang ito ng buhangin. Okay, tapos na. Pero kung magiging honest ako, medyo pangit pa tong tignan. Pero ang dahilan kung bakit pangit pa siya ay dahil sa huling hakbang ay ang paglalagay ng mga halaman. At sa kasamaang palad, hindi ako basta pwedeng kumuha ng mga halaman sa labas. Hindi ko nga alam kung bakit ko pinakuha yan. So, kailangan kong bumili sa PetSmart at bumili ng mahal na aquatic plants. Anong kalukuhan? $10.99 para sa napakaliit na dahon? Bakit ang mahal ng mga to? Kasing laki lang talaga nito ang daliri ko. $10.99. Sobrang mahal. Kahit tubong luga mga halaman doon, binili ko pa rin. At ayun, meron na akong mga halaman.
Ilang oras ko ginamit ang aking artistic skill para ilagay ang mga halaman sa paligid ng terrarium. At ganito ang naging itsura. Maganda naman pala. Oras na para magdagdag ulit ng tubig. At sa pagkakataong ito, mag-iingat na ako para dito maging tubig imburnal. At naisip ko ring banggitin ito. Gumagamit ako ng tubig na may kaunting asin dahil ganoon namumuhay ang mga mudskipper sa wild. Kaya kung mamamatay ang mga freshwater plants, sorry na lang. Oh no, tignan mo to. Mukha na tong paraiso. May waterfall, may mga halaman. Okay, normal lang naman yata yun, pero maganda pa rin. At ito ang pinakamagandang parte. Nilagyan ko pa ito ng ilaw na kapag pinindot ang button na ito, magiging gabi. At kapag sinabing gabi, ibig kong sabihin, ginagawa lang nitong blue ang ilaw. Tapos na ang base ng enclosure. Pero 4 na araw pa bago dumating ang mudskipper. Kaya, para mas gumanda pa ang enclosure, maglalagay ako ng ilang maliliit na isda dito. Pero bago ko ilagay ang mga isda, mabilis muna ako naglagay ng healthy bacteria sa tubig para ma-cycle ito at maging ligtas sa kanila. Ilang araw na rin ang lumipas. Siguro kunin ko na ang mga isda. So, kailangan ko namang pumunta sa PetSmart. Kaya pumunta ako at bumili ng mga isda at kumuha ng 4 na mollies. Matagal-tagal na rin namamahay ang mga isda sa tubig. At para ilagay sila sa tubig, gagawa ko ng astig na transition. Kapag pumalakpak ako, nasa tubig na sila. 3, 2, 1, boom! Ayos! Sobrang linis ng transition. Pero anyway, nasa lawa na ang mga isda. 4 na isda ang nakuha ko mula sa 3 iba-ibang species ng mollies. May parang zebra, may mukhang goldfish at itong itim. Astig talaga sila. Tignan mo to, kumakain ng buhangin ng isang to. Nakikita mo? Ano ba yan? Hindi ko man lang alam na ginagawa nila yun. At para mas maging diverse pa, kumuha rin ako ng ilang nerid snails na tutulong maglinis ng algae at ng kung ano-ano. Pero kung magiging honest ako, medyo nagsasawa na ako sa mga normal na isda na to. Alam mo na kung ano oras na para idagdag ang walking fish. Kaya dumiretso na tayo sa magandang parte. Okay, may notification ako natanggap sa phone. Sabi, nandito na siya. Kaya alam mo na kung ano oras na, mudskipper o'clock na. Oh yeah, tignan mo to. Ito ang walking fish sa loob ng box na to. Buksan natin. Biro lang. Wala talagang laman ng box na to. Matagal nang nag-acclimate ang walking fish sa tubig. Kaya pwede ko na siyang ilagay sa bago niyang bahay. Pagkalagay sa kanya, agad na lumangoy ang maliit na isda sa buong bago niyang water area. At nakipaglaro pa sa ibang isda. Pero syempre, hindi lang ito ordinaryong isda. Isa itong walking fish. At malinaw na alam ng maliliit na ito kung paano gawin yun. Naglalakad lang siya sa lupa. Sobrang astig na to. Kayang labagin ng mudskipper ang mga batas ng pagiging isda dahil hindi lang sila nakakakuha ng oxygen sa pamamagitan ng hasang tulad ng ibang isda. Kaya rin nilang huminga sa pamamagitan ng balat basta-basta pa to. Sa katunayan, mas maraming oras na ginugugol ang mudskipper sa labas ng tubig kaysa sa loob. Kaya hindi ko na alam kung pwede pa talaga silang tawaging isda. Pero ang pinakamagandang parte ng video na to ay paparating na kung saan papakainin ko ang mudskipper ng iba't ibang pagkain, kabilang ang mga buhay na insekto. Pagkatapos, gagawan ko siya ng parkour course at kung magtatagumpay, bibigyan ko siya ng unlimited na paborito niyang pagkain. Pero syempre, kailangan munang magkaroon ng pangalan ng malit na to. Kaya matapos maghanap ng libo-libong options, nahanap ko ang perpektong pangalan. Franklin ang itatawag sa kanya. Mukha talaga siyang Franklin. Pakainin natin si Franklin para malaman kung ano ang pinakagusto niya sa mga ito. Una sa listahan, meron tayong houseflies. At may 200 ako sa maliit na container na ito. Pero ilang piraso lang ang gusto kong pakain sa kanya. Kailangan kong mag-ingat para hindi makatakas ang daang-daang langaw. Susubukan kong maglabas ng ilang piraso dito sa tabi ni Franklin. At grabe, nagwawala siya. 3 langaw lang ang nahulog at agad na sinipsip ni Franklin ng 2. Pero nakatakas ang isa at napunta sa isang maliit na dahon. Siyempre, hindi ko siya hayaang makatakas. Kaya kinuha ko siya at dinala kay Franklin. Pero aminin ko, kailangan pa niyang pagbutihin ang hunting skills niya dahil ilang beses niyang sinubukan bago niya nakain ang maliit na langaw na to. Pero kalaunan, nalunok din niya. Malinaw na gustong-gusto ni Franklin ng houseflies. Pero iniisip ko kung kakainin niya ang malaking insekto. Kumuha ako ng mealworms at agad na nagsimulang maghulog nito kay Franklin. Sa pagkakataong ito, nasa ilalim siya ng tubig. Pero hindi yun naging hadlang dahil agad niyang sinubukang kainin ng mga uod. Napakaraming beses niyang nabigo.
May isa pang isda na sinubukang agawin ng uod mula sa kanya pero lumangoy na lang siya palayo. Makalipas ang ilang sandali, habang nagpapahinga si Franklin, naghulog ako ng isa pang uod sa harap niya at sa pagkakataon ito, tumulon siya rito at tuluyan niya itong nilamon. Parang nilunok niya ng buo. Grabe, malinaw na gusto ni Franklin ng mealworms. Medyo nahihirapan lang siya manghuli ng mga ito. Ang huling insektong papakain ko sa kanya ay cricket. At halos kasing laki ng mga ito si Franklin, kaya hindi ko alam kung susubukan mo nang niyang kainin ng mga ito, pero inulog ko pa rin. Dahan-dahang gumalaw ang mga cricket sa tubig at siguradong napansin sila ni Franklin. Pumwesto si Franklin at naghintay ng perpektong sandali para umatake. At nang gumalaw ang cricket, okay. Lumalabas na natatakot si Franklin sa cricket at nagtago siya sa ilalim ng tubig. Gustong-gusto ni Franklin ng langaw, medyo gusto niya ang uod at talagang takot siya sa cricket. Ngayon, oras na para sa pinakamagandang parte kung saan gagawin ko si Franklin ng parkour course para subukan kung gaano siya kagaling. Baka nagtataka kayo kung paano ko ito gagawin. At sa totoo lang, hindi ko rin alam. As in, wala talaga akong plano pero siguro magsisimula na lang ako sa isang bagay na meron ako at mabilis akong gagawa ng maliit na poste na kailangan talunan ng isda. Ngayon, kailangan na lang nating ilagay ang mga ito sa sahig at boom! Ito ang game plan. May 3 poste na kailangan niyang tawirin mula sa isang talon papunta sa sunod. At kapag narating niya ang huling poste, bibigyan ko siya ng unlimited na houseflies dahil yon ang paborito niya. Tapos na ang course. Kaya siguro maghihintay na lang ako at tignan kung matatapos niya to. Hindi man lang sinubukan ni Franklin tapusin ang mga isa. Hindi ko talaga alam kung anong inaasahan ko. Kaya kumuha ako ng tweezers at mealworms para subukang dalhin siya papunta sa course. Pero mukhang natakot si Franklin sa tweezers. Kaya paulit-ulit kong kailangang ihulog ang pagkain sa direksyon na dapat niyang puntahan. At kapag sinubukan niyang kainin ito, pupulutin ko at iuulit ang proseso. Kalaunan, nagawa nitong dalihin si Franklin sa parkour course. Pero ito ang mahirap na parte. Kailangan na talaga niyang tumalon mula sa isang platform papunta sa isa. Pero sobrang tagal nito. Kaya kailangan kong gawin mas madali sa pamamagitan ng paglalagay ng putik na napunta roon. Kaya ngayon, hindi na talaga ito parkour course. Parang walk course na lang. Pero pagkatapos gawin niyon at lumipat sa mga langaw, nagsimulang magkaroon ng kaunting progress si Franklin. Pero dito na naging mahirap para sa kanya. Dahil kahit ilang beses niyang nagawang makarating sa unang platform, ayaw talaga niyang pumunta sa pangalawa. At siguradong hindi niya pupuntahan ang pangatlong platform. Kaya tinanggal ko na lang yon, nagdesisyon na kung makarating siya sa pangalawa, panalo na siya sa unlimited flies prize. Pinagpatuloy ko ang pagsubok na dalhin siya roon sa loob ng 2 oras. Pero paulit-ulit lang na umalis si Franklin sa unang platform. Kaya sa totoo lang, sumuko na lang ako at inilagay si Franklin sa ibabaw nito dahil gusto ko pa rin siyang bigyan ng unlimited na langaw. Ikaw talaga ang gumawa niya ng mag-isa. Ngayon, may unlimited flies ka na. Heto, kain na. Oh my, ang daming langaw. At syempre, talagang nag-enjoy si Franklin sa mga langaw niya. Kung gusto mong makakita ng mas marami pang video tungkol kay Franklin, siguraduhin mag-subscribe para i-recommenda sa iyo ng YouTube ang video kapag lumabas na to. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at kung may idea kayo kung anong klaseng video ang dapat kong gawin, i-comment nyo lang.